Arranged Marriage to A. Secret Mafia Boss. Chapter 11. Ilang minuto din ang binayahe nila at huminto na nga ang sasakyan sa tapat ng isang kilalang mall sa lugar. Napasilip si Chloe sa bintana. Madaming tao na naglalakad. Nasabik siya na lumabas dahil ngayon na lang ulit siya nakalabas. Pero hindi niya iyon ipinahalata kay Hans na bumaba na. Maya-maya lang ay pinagbuksan siya nito ng pinto, na ikinagulat niya. "Thank you," kiming sabi niya rito nang makalabas na ng kotse. Napalingon pa ang dalaga sa paligid dahil may mga lalaking nakasunod sa kanila papasok ng building. Lahat ng mga ito kapwa maskulado at matatangkad, nakasuot ito ng itim na tuxedo, at black pants. Nagsotinginan ang mga tao sa amin, napapanganga pa ang iba nang makita si Hans. Hindi naman talaga may kakailan ni Chloe na malakas ang dating ng lalaki, talagang kahit sino ay mapapalingon. Idagdag pa ang maganda nitong pangangatawan, pati na rin ang makisig nitong mukha. Napahinga na lang ng malalim si Chloe, bigla siyang nakaramdam ng panliit sa sarili. Hans POV. Diretso lang ang lakad ko, at walang pakialam sa mga tanong nagtitingnan sa amin. Maya-maya ay nilinggan ko si Chloe, nakatungo ito habang naglalakad sa likuran niya. Napailing ako. Aish, talaga nga naman, mahinang sabi ko sa sarili. Huminto ako para intayin siya, agad naman na napaangat ang tingin niya sa akin. Namula ang pisngi niya na muntik ko ikangiti. She's so adorable. But not now. I have a lot of plan for US today, subway niya sa sarili. Ayaw niyang mag-bib time sa madaming tao, kailangan cool lang siya. Yeah, why watch your way? You might bump on me. Masungit na sambit ko sa kanya, sabay kabig sa balikat niya at inakbayan siya. Ramdam ko ang paninigas niya. Be proud you're the mafia boss wife now, bulong ko sa kanya. Chloe POV. Gulat man ako sa bawat kilos ni Hans, ay wala naman akong nagawa kung hindi hayaan na lang siya na akbayan ng lalaki, parang may magagawa naman ako kapag umayaw ako. Para akong laruan na bit-bit niya kung saan-saan, hanggang sa mapadaan kami sa isang malaking store. Madaming tao sa loob pero katakatak ang nagsialisan ang mga ito ng bulungan ng isa sa mga lalaking maskulado. Ang manager nag-assist sa mga customer kanina. Pumasok kami nung makalabas na ang lahat ng daw sa loob. Kumalas na si Hans sa pagkakaakbay sa akin at may iwinagay way malapit sa mukha ko. Isa iyong black card. Wala akong idea kung ano bang nais niyang iparating. Here, you can have it for now and buy everything you want from this store. Ang another. Seryosong sambit nito, may pagkamahangin din naman talaga ang isang ta. Hindi ko maiwasan na menas. I don't need anything. Tipid na sabi ko at hindi tinanggap ang card. Nasira tuloy ang excitement niya. Akala ko makakapagliwaliw ako hindi shopping gamit ang pera ng iba. Isa pa hindi naman mahilig sa mga branded na gamit. Basta maganda at simple okay na sakin. At ang pagtanggi niya ay wala rin nagawa ito. Nasunod ito na rin ang namili ng ibang gamit niya pati nga underwear ay ipiili siya nito. Pagkatapos magbayad ay may iba pa silang store na pinuntahan. Lahat ay kumikinang sa sobrang mahal, halos mahilo siya sa bawat presyo. Yun. Samantala isang lalaki ang lihim na sumusunod sa bawat kilos nila. May hawak itong baril at anumang pagkakataon ay susugod na sa kanila. Hindi lang ito nag-iisa, madami silang nagkalat na especially iya sa lugar kung nasaan si Hans at Chloe. Balak nilang dukutin ang dalaga pagkatapos nilang mailigpit ang mafia boss na si Hans Levi. Make sure that his wife won't get hurt. Bring her safe to me, sambit ni Mr. Park sa tauhan bago ibaba ang tawag. Chapter 12. Palihim na hinimas-himas ni Chloe ang nangangakit na niyan binti. Halos mag-isang oras na silang naglalakad at bawat madaanan na store ay hinihintuan ni Hans para bumili ng kung ano-ano. Samantalang siya naman ay walang magawa kung hindi ang sumunod lamang, ni hindi nga siya nagrereklamo. Susulyapan lang siya saglit ni Hans ay napapatuwid siya ng tayo kahit bagasteng gusto na niyang maglupase sa sahig. Hindi niya alam kung ano pa ang kulang. Sa dami ng mga bit-bit ng tauhan niya iba't ibang brands ng paper bags galing sa mga mamahaling store, kulang na nga lang lahat ay bilhin na niya pati ang mismong store. Hans POV. Inilibot ko ang aking paningin, sa loob ng undergarment store na pinasukan namin, at isang pares ng panty at bra ang nakita ko,
Napangsi naman ako tumingin kay Chloe na hindi may pinta ang mapa. Kumunot ang noo ko dahil sa reaksyon niya. Yeah, are you feeling tired? Tanong ko dito na ikinagulat ng mukha niya. Hindi kay na nga siya inintay makapagsalita, nilapitan ko siya. Aren't you happy with this? Is that how you react? I almost bought the stores for you, hindi makapaniwalang sabi ko sa kanya. At seryoso ko siyang tiningnan. Bimalatay naman sa mukha niya ang lalong pagkainis, hindi na nito itinago iyon. CHLOEPOV. Pilit ko mang itago ang inis ko sa kanya ay kusa naman itong makikita sa mukha ko. I already told you Mr. Levi I don't need any of it. Sagot ni Dito, pero sa malumanay and boses. Agad naman na tumalim ang tingin niya sa akin. Ganyan lagi ang ginagawa niya para matakot ako. Napa-atres pa ako nang humakbang ito lalo palapit sa akin. Napasinghap na lang ako nang walang ano-ano ay ipulupot niya ang isa niyang braso sa bewang pagkatapos ay kinabig ako, upang magdikit ang aming katawan, buti na lamang at naagapan ko at agad kong nailapat ang dalawang kong kamay sa dibdib niya. Alam kong para na namang namumulang kamatis ang mukha ko, dahil sa hiya hindi naman lingid sa akin na may mga tanong kanina pa tumitingin sa kanila mula sa labas. If you dare to call me Mr. Levi again, I will make sure that you will get punishment later. Nanayo ang mga balhibo ko sa katawan nang ibulong niya iyon sa tenga ko. Hindi ako nakapagsalita na tila ba nalunok ko ang aking dila. Pagkatapos ay hinalikan niya ako sa pisngi bago binitiwan para siguro magmukhang sweet siya, he do it on purpose. Muntik pa akong matamba, buti na lang ay nakabawi agad ko, at hindi natuloy. Naglalakad na sila palabas nang makaramdam si Chloe ng pagkaihi, kaya naman sinabi niya iyon may Hans, at agad naman siya nitong pinayagan pero may dalwa siyang bodyguard na Kesma, na iilang man ay wala siya nagawa. Nang makapasok sa banyo ay naiwan sa labas ang dalawang lalaki, pagkatapos niya ay agad siyang naghugas ng kamay at lumabas na. Nagulat pa siya nang palaban niya ay anden na si Hans, na para bang may kung anong nangyayari. Lumapit ako sa kanila. Let's get going. Tipid na sambit nito, nauna nang maglakad sa kanya, sumunod siya hanggang sa labas ng mall. May nakaabang ng kotse at agad kaming sumakay. Chapter 13. Sa loob ng kotse ay damang-dama ni Chloe ang tensyon, tahimik man ay alam niyang may kung anong biglang nangyari dahilan para maging madilim ang aura ni Hans. Kanina pa niya ito tinitingnan, tila ba ay anumang oras ay sesabong ito, dahil sa ekspresyon na nakikita niya sa mukha nito. Gusto man niyang tanungin kung ano bang problema nito, ay hindi na lang isinatinig, takot siya na baka siya pa ang pagbalingan nito. At saka wala naman siyang karapatan na panghimasukan ang personal na buhay nito. Hans was trying his best to hide his anger. That jerk Jiro Park was getting into his nerves. And now, he want to take away my wife from me after they kill me. Suck, did he think that I'm not aware about them, after us? Gustong gusto na niyang basagin ang bintana ng kotse niya sa sobrang galit, mabuti na lang at napipigil pa niya ang kanyang sarili, ayaw niyang lalong matakot si Chloe dahil lang sa maling galaw ko. CHLOEPOV. Dinig ko ang paghugot ni Hans ng malalim na hininga, nag-inhale-exhale pa siya, kaya naman napatanjin ulit ako sa kanya. Hindi naman alam na nakatingin din siya sa akin pero mukha siyang suplado. Tinaasan niya kasi ako ng isang kilay, medyo gamaan na ang pakiramdam ko dahil medyo umaliwalas ang mukha niya. Akala ko nga ay uuwi na kami, pero nagulat na lang ako nang pinahinto niya ang sasakyan sa tapat ng isang mamahaling restaurant, at oo nga pala kanina pa ako gutom, kumulo bigla ang tiyan ko nang maisip ang pagkain. Nauna nang bumaba si Hans, ako naman ay nanatili sa loob baka kasi hindi ako invited mapahiya lang ako. Maya-maya lang ay bumukas ang pinto ng kotse, if you're not hungry then you can stay. Sambit nito, agad naman akong bumaba. No, I'm coming, parang bata na sambit ko, hindi ako nagpapakyut sayang nahihiya lang ako. Naglalad kami na magkahiwalay pero maya-maya lang ay nakaakbay na ulit sa akin si Hans. Akala mo nasa isa kaming romantic movies, na napapanood ko dati, just lang hindi ako mahilig sa mga ganon. Nagtaka pa ako dahil sobrang dami ng tao na kumakain sa restaurant na yon, saan pa kami uupo.
Pagpasok namin ay isang magandang babae nag-ubod tamis kung makangiti ang lumapit sa amin, agad umasim ang mukha ko nang kausapin ito ni Hans. "This way please." Malamaya ang boses ng babae, hindi talaga natatanggal ang mga ngiti nito sa labi, kahit na naglalakad na kami patungo kung saan, napalingon pa ako sa mga tanong kumakain, dahil bakit parang papasok kami kung saan. Huminto kami sa tapat ng isang pinto, binuksan iyon ng babae at nagbow pa sa amin. "Welcome ma'am, sir. Enjoy your romantic date, the wishes is your parents hope you have a twin." Napanganga ako sa sinabi nito. What? Is this his parents' plan? Why did this man bring me here? Dahil sa sinabi nga ng babaeng nag-assist sa kanila ay tumahip na naman ng mabilis ang dibdib ni Chloe, lalo siyang nailang at naging madistansya kay Hans. Pagkapasok ay agad kaming binigyan ng menu, tapos may mga crew na naghihintay sa akin upang kunin ang aming order. Si Hans ay seryoso habang tumitingin kung ano ba ang masarap kainin, napasulyap siya kay Chloe, at hiking huli niya itong nakatingin sa kanya, napangisi ang binata nang mabilis itong nagbawi ng tingin. CHLOEPOV. Mabilis akong nagbawi ng tingin mula kay Hans ay intnutok ko ang aking nga mata sa menu, sa dami ng pagpipilian ay bigla akong nawalan ng gana, ibinaba ko na lang ang menu at di sinasadyang napalakas ang pagbuntong hininga ko na ikinakunot ng noo ni Hans. "What's with that sigh? Wala ka bang nagustuhan sa menu?" Tanong nito bigla at akmang tatawag na ng waiter. Pero umiling siya. "No. I just don't want to eat. I'm sorry mister." Napahinto siya nang makita na tinaliman siya ng tingin ng lalaki, agad naman niyang naalala ang babala nito tungkol sa pagtawag niya dito ng Mr. Levi, napakuha na lang ako ng malamig na tubig na nakapatong sa mesa namin. Hans chuckled as he saw how uncomfortable Chloe is. "Just tell me if you want to do it with me, we can have sex right here." Seryoso ang mukha nito pero mapaglaro ang tono ng pananalita. "What?" Nauutol na sambit ko, nag-init na naman ang mga pisngi ko dahil vulgar na mga words niya. "Remember, what my parents wants, it's a twin." Sarkastiko pa nitong dagdag nang hindi na nga ako makapagsalita. Nanahimik na lang ako kesa tumutol at ipaglaban ang sarili, dahil alam kong sa huli ako peren ang matatalo. Chapter 14. Chloe POV. Ilang minuto na ang nakakalipas bago dumating ang mga pagkain, nanlaki talaga ang mga mata ko sa daman nun. May tanong sa mga matang napatingin ako kay Hans na nagsisimula ng samubo ng steak samantalang siya sa tingin palang mabubusog sa dami ba naman ng i-order niya. "What are you waiting for? Do you want me to feed you?" Sarkastikong sambit ni Hans na ikinapitlag sa kinauupuan, agad niyang kinuha ang kutsara at tinidor at si Umulan na ring kumain, nang matikman masarap na pagkain ay bumalik ang gana niya, isinantabi niya muna ang kung ano-anong naisip. "I just want to enjoy my meal, because I know later on, I'll be depressed again." Nang tapos na kaming kumain, hindi man lang nang lahati ang mga in-order niya, ako ay busog na ewan ko lang sa kanya. Napairap ako sa lalaking busy sa pagtingin sa kanyang phone, kumakain pa ito pero biglang ibinagsak ang kubyertos at tumama sa plato dahilan para makagawa iyon ng ingay sa loob. "That bastard." Dinig kong gigil na buong niya habang nakatutok peren ang mata sa cellphone. Maya-maya ay bigla itong tumayo, nasundan niya ito ng tingin habang nakatayo, tumingin din ito sa kanya. "Stay here. I will send you home later." Mabilis nitong sabi, at iniwan na siya, humabol siya dito, at agad ay nahawakan niya ang braso nito. "No, where are you going? Don't leave here please." Kinakabahan siya dahil di niya alam kung anong nangyayari at bigla-bigla ay iiwan siya nito. "I'll be right back. I have something important to do outside." Seryoso ang mukha nito at inalis ang kamay niya, pero hinailan niya ito. "I will go with you." Pilit niya pero sinaman naman siya ng tingin nito, na ikanababa niya ng tingin. Doon ay tuluyan na nga itong nakalabas. Wala akong nagawa, sinubukan ko kasing buksan ang pinto pero may dalawang lalaki ang hamarang sakin at pinabalik ako sa loob. Naupo na lang ulit ako at napatitig sa mesa. Ano kaya ang inaatupag ng makong na yon? Chapter 15. Chloe POV.
Di ko alam kung bakit ako kinakabahan. Nagpalakad-lakad ako sa loob ng silid na pinag-iwanan sa akin ni Hans. Mister, can you please tell me what is happening? Kinatok ko pa ang pinto baka sakali nang may makuha akong sagot, pero nalimo ako dahil parang wala namang nakikinig sa akin. Pero madami pa ring tao sa labas, dahil nga madaming kumakain, inilibot ko na lang ang aking paningin sa loob ng silid, pero nainip din ako di kalaunan, kaya bumalik na lang ako sa pagkakaupo. Lumipas ang mga oras, ay bigla na akong inantok, wala pa ring Hans na bumabalik, natakot tuloy ako, paano kung plano niya talaga akong dito sa as. Bigla ay nakaramdam ako ng pagpapanik. Humahanggos akong lumapit sa may pinto at muntik pang tumama sa maganda kong mukha ang oito nang bigla itong bumukas. Napaatras ako nang may 5 lalaki ang pumasok sa loob. Mrs. Levi W. have a order to send you to the airport tonight, isang baritonong boses ang marinig ko mula sa isa sa mga lalaking nasa harapan ko. Nagpakipat-kipat ang tingin ko kanila. May takot at pag-aalinlangan akong naramdaman, di ko alam kung ano ba talaga ang nangyayari. Please come with us. Our boss is on his way to airport as well, seryoso nang sabi ulit nung lalaki at inalahad ang malaking kamay nito. Napalunok sinang sunod-sanad. Come on, we need to hurry, before they came here. Para akong napipi sa buong pinyayari, hindi ko na namalayan ang paghila nito sa akin ng pagmay mamadali. Wait, what is happening? Where is Hans? Litong tanong ko sa kanila subalit walang nagsalita hanggang sa makasakay na sila sa itim na kotse. Mabilis ang pagpapatakbo nila, para bang may humabol na hindi naman niya alam kung ano o sino. Samantala gali na sinugod ni Hans ang langga na pinagtatiguan ni Jiro Park ang taong may pagnaasa na mapatay siya, sinipa niya ubod lakas ang pintuan ng isang silid kung saan nakatambay ang lalaki. Hindi na ito nagulat nang makita siya. Pumalakpak pa ito na animo ay tuwang-tuwa na nahanap niya ang pinagtatiguan nito. Wow, you really came here that fast. But you're too late. Hahaha, para itong baliw na himapas-hapas pa ang lamesa. Shut your fackling mouth. I will end your life here. Gigil ay sigaw ni Hans sabay, paputok ng awakyan baril, nagkunwaring nagulat si Jiro nagtaas pa ito ng dalawang kamay. Hans POV. Gigil kong ikinasa ang nakatutok kong baril kay Jiro, wala naman itong reaksyon, nakatingin at nakangiti lang ito na nakatingin sa akin kaya lalong nag-init ang ulo ko. Okay, shoot me now. You will never know what's waiting for her. In my hands. Para itong psycho, na walang pakialam kung mamamatay na ito ngayon din, para bang alam niya na hindi ko siya matutuluyan ngayon. Bigla tuloy akong kinutuban. At napasunod na lang ang mga mata ko sa kamay niya, na sumasenyas sa isa niyang tauhan. Call them now. Utos nito sa lalaki, ako naman ang nakikiramdam sa kung ano ba ang nangyayari, ng mga oras na yon ay biglang sumagi sa isip ko so Chloe. Ligtas naman na siya diba? Sinigurado ko na makakaalis siya ng maayos. Maya-maya lang ay narinig ko ang pagring ng isang cellphone. Napangisi si Jiro, nang makuha niya ang atensyon ko. Do you want to talk to your lovely wife? Nangaasar ang mukha ng lalaki. I gritted my teeth as I realized that he got Chloe. But even if I'm worried I try to pretend that I'm not. Wala ka na ba talagang maisip na iba? Sa tingin mo ba sumugod ako dito at handa kang patayin para lang sa babaeng yan? Pagkasabi ko nun ay tumawa ako. Pero ang totoo nanginginig na ako sa galit gustong-gusto na siyang di-asteriskrilan pero pinigil ko ang aking sarili, para na rin sa kaligtasan ni Chloe. Nakita ko naman na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Jiro, na wala ang nakakalokong mga ngiti niya at napalitan ng pagkairita. Narinig mo ba yon? Isa ka lang babae para sa lalaking ta, bigla nitong sabi sa cellphone na hindi ko namalayan naririnig pala ni Chloe ang mga sinabi, ko bigla akong naduraj, hindi ko alam sa mga oras na yun kung paano, ay biglang may pumutok na baril. Nazapo ko ang aking balikat, at napatingin kay Jiro, nakangisi na ito ulit, at akmang babaril ulit sa direksyon ko. Pero agad naman bumukas ang pinto di ko na alam, basta ramdam ko lang ang init ng pulang likido na umaagos mula sa balikat ko. Boss, dinig ko pang sigaw ng isa sa mga tauhan ko,
hanggang sa mabitbit na niya ako. Ay parang namanhid na ang buong katawan ko. Namumutla at tahimik akong umiiyak, sa sulok ng isang kwarto kung saan ako dinala ng mga hindi ko kilalang lalaki. Nagpanggap lang pala sila na tauhan ni Hans, pero hindi yan ang iniiyak ko ngayon, yun ay ang malaman na wala pala talaga siyang pakialam sa akin. Oo, dinig na dinig ko ang mga sinabi niya, hindi ko alin na masasaktan ako dahil babae lang ako sa paningin niya. Kahit sumama ang loob ko ay hindi ko maiwasang mag-alala para sa kanya. Bigla na lang namatay ang tawag, pagkatapos ay iniwan na siya ng mga ito mag-isa sa madilim na kwarto. Kung nakarating ako dito sa dulo, baka pwedeng makahingi ng subscribe at likes. Kita-kita ulit sa susunod na chapter.